Mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Mr. Tony. Oh, kumakandidato siya, gumagano siya. Kaya na, dahil ako. Kaya. Kaya po narito tayo ngayon para magdala ng mabuting balita Nakita. Yan. dito sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Yan. Every Sunday po, dinadalaw ko po siya para madala ng mabuting balita. Kasi ka po, may kapansanan. PWD po siya, person with disability. Nakita niyo yung galaw niya, ganun lang. Kaya nga, PWD po siya. Ngayon, ang ibig sabihin na, may sakit, walang sakit. Ang salita ng Diyos kailangan. Kailangan ng isang tao yan kasi nga, yan ay pagkain ng kaluluwa. Ika nga. Siyempre tayo, may kaluluwa tayo, nangangailangan din tayo ng pagkain pang kaluluwa. At yan ay ang salita ng Diyos. Okay? Na January na po ngayon, na 2026. Ngayon, marami pong pagdiriwang pag January. Fiesta ng Nazareno, Yes, ang natalino. Fiesta ng Santo Niño. Yan, magkasunod lang yun. Una lang yung sa Nazareno. Sa Petsa 9 sa Quiapo. Then susunod naman, Tundo. Santo Niño ng Tondo. Santo Niño de Tondo. Ngayon, yan po ay mga parte ng reliyon. Part of the religion. At ang mga religion po yan, kung titignan natin sa Biblia, kapag sila ay gumagawa, halimbawa, sabi nila, ako'y panatiko o ano kasi yung tawag nila sa kanya? Sa mga deboto. Pag sinabing deboto, pag mayroong activity, yung dinidebot mo, kailangan binibigyan mo ng special attention yun. Halimbawa, deboto ka Nazareno, kailangan pag may prosesyon ng Nazareno, nandun ka. Yan. Pag deboto ka ng Santo Niño, kailangan pag parada ng Santo Niño o piyesta ng Santo Niño, nandun ka. Yun ang yung ibig sabihin ng deboto. Devote yourself, yung sarili mo ang dinidebot mo, yung sa dinidebotohan mo. Halimbawa, deboto ka ng Santo Niño, kailangan lagi kang present kung ano man yung activity ng Santo Niño. O lagi kang present kung ano man ang activity ng Nazareno. Parang yun naman naliwa, yung iba naman, yung devote ni Santa Maria. Kailangan lagi kang nandun sa mga activity ni Santa Maria. No? Ganyan po ang deboto. Nagdi-devote ka ng iyong sarili doon sa inaandugan mo ng pagka-deboto mo. Okay? Ganun lang po kasimple yan. Kaya sa English, devote. Devote yourselves. Yourselves. Doon lang po. Okay? Ngayon, yung prosesyon, mga part ng prosesyon yan. Parada. Mga tawag dyan, parada, parid. Kasi pinaparada mo yung Santo Niño mo o yung Nazareno mo bilang deboto. Ngayon, sa Biblia po, pag sinabing prosesyon, ano ang kategorya ng prosesyon o nagpo-prosesyon? Tignan natin dito sa Isaiah chapter 66:17. Diba, may Biblia tayo. Ang sabi rito, ang sabi ni Yahweh, Yahweh means God, Diyos. Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng paganong pagsamba o pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong garden at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi.
Noong pa pala po sa lumang tipan, may nagprosesyon na. Pero itong prosesyon nito, ito'y paganong pagsamba. Yung pagano po, kung i-research nyo, ibig sabihin, hindi mga binyagan, hindi Kristiyano, Iten po tawagin niya sa English. Ibig sabihin, wala silang kaugnayan kay Kristo. Kaya nga, hindi sila Kristiyano. Kasi pag sinabing Kristiyano, taglay mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan lang natin ang isang kasulatan. Ano po? Meron nakalagay dito. Ito. Tingnan lang natin ano. Sabi, dito sa unang Pedro 4:16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Yan. Unang Pedro 4:16. Pag Kristiyano ka, taglay mo ang pangalan ni Kristo. Kaya yung mga pagano, hindi po sila Kristiyano. Oh, sabi ni Isaias na propeta. Oh, hindi sila Kristiyano. Ibig sabihin, laban sila sa haral ng Diyos. Kasi pag Kristiyano ka, tagasunod ka ni Jesus. Ang tanong ganito, nung nangaral ba si Jesus sa lupang ito ng 3 taon, nagutos ba siya na igawa mo siya ng ribulto? Nagutos ba siya? Igawa mo siyang imayin? Gawa ng punong kahoy na patay? O kaya gawa sa mga metal? Ginto, pilak, tanso, bakal, bato? Meron bang inutos ang Panginoong Yesus sa panahon niya? Ang mababasa sa Biblia, ang ginawa ni Yesus, nangangaral. Pinangangaral po ang salita ng Diyos sa kanyang panahon. Pero wala siyang sinabing, igawa niyo ko ribulto. Ribulto ng bata o ribulto ng matanda. At lalong wala namang sinabi si Jesus na, sige, ipagpuprosesyon ninyo ako. O iparada ninyo ako. Wala. Ngayon, sa ating panahon dito sa Pilipinas, yung nasabi ko ako, Piyesta ng Nazareno, Piyesta ng Santo Niño, ang pag nagtanong ka sa mga ganyang mga simbahan na mayroong ganyan, tradisyon, ang sabi nila, tradisyon yan. Kinalakihan na namin sa aming mga ninuno. Kaya lumalaki, lumulobo ang kanilang bilang. Kasi mula sa lolo, ipapasa sa anak, at ang anak naman ipapasa sa mga anak. Kaya lumulobo, dumadami sila. Dati-dati kakaunti lamang, ngayon napakarami po nila. Ngayon, paano sila nagpuprosesyon? Di po ba sinasakay sa balikat nila yung andas? Yung kinalalagyan ng ribultong kahoy? Oh. Nasa mga balikat ng malalaki, mga babae. Pasan-pasan. O, anong tawag sa kanila? Mamamasan.
Sa Biblia rin po, binabanggit yan eh. Yung pinapasan. Tingnan natin sa sulat ni Isaias. Ganito po ang mababasa naman. Isaiah 45. Ganito ang sabi ng Biblia. Sinabi ni Yahweh, ali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula pa sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imayeng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagliligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Lack of knowledge. Kita nyo po? Pinapasan nila, nililibot nila. Ibinabalik doon sa pinanggalingan niya. Hindi po kasi siya makagalaw kasi po patay siyang punong kahoy. Dalanginan man siya, hindi makakasagot. At hindi po nakakatulong. Isipin nyo, pasan-pasan ninyo yung mabigat na kahoy na yon. Ay talagang mahirap yan, sakripisyo yan. Pero anong sabi ng Diyos? Diyos mismo may sabi. Kayong mga mangmang. O anong tawag ng Diyos sa mga mamamasan? Mangmang. Pag sinabing mangmang, bobo o walang alam. Yan ay madalas marinig yan sa eskwela nung araw. Sabi ng teacher, ikaw, napakamangmang mo. Lagi ka na lang bagsak. Tapos may mga teacher pa. Bobo! May mga estudyante tinatawag na bobo. Yan po, walang nalalaman. Ngayon ang tanong, yung bang pasan-pasan nilang imahen, totoo ba yun? Kahoy po yun eh. Patay na kahoy. Kaya nga sabi niya, dalanginan mo man yan, hindi makakasagot. Sinabi nga sa Biblia, may pahangaya pero hindi naman makalakad. Kaya nga buwat-buwat nila eh. Hindi makalakad. Anong sabi? Ito. 115 Nawit, verse 4. Ginawa sa ginto pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nagayos. O, tao ang nagumagawa. 5. Totoo nga na may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. 6. Di rin makarinig ang kanilang mga tenga. Hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. 7. Totoo nga kung may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga pahay mayroon din, ngunit hindi mayakbang, ni wala kang marinig kahit munting tinig man lang. 8. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtitiwala, lahat sila'y katulad ng gayong Diyos na ginawa. Ano yun? May bibig ka nga. May ikaw tao. May mata ka. Parang wala ka nakikita. Kagaya ka nung ginawa mong imahin ng patay na kahoy. Samantalang ang utos ng Diyos, ayon dito sa Exodo, chapter 20. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang gagawa ng imahen. Nang anuman nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Sapagkat kung si Yahweh na yung Diyos, ay mapanigbubuing Diyos. Itong masakit. Naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala sila.
Pero nilalabag ang utos ng Diyos. Yung mga ginawa nilang kahoy, itinuturing nilang Diyos. Ganito pa po ang mababasa chapter 44 ng Isaias. Anong sabi? Sa verse 20. Ang mga gumawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan niyang nailigaw ang kanyang maling paniwala. At mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag ng ribultong hawak niya o imayan na hawak niya ay hindi mga Diyos. Isipin niyo po, ang turing pala nila sa rebultong hawak o imayan na gawa sa patay na punong kahoy ay Diyos. Isipin niyo po yung kaibigan. Meron pa nakalagay dito eh. Oh. Dito sa Isaiah 44, 15-16. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong. At ang kaputol naman ginawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginatong para magbigay hinit sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginawang rebulto para sambahin. 16. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginawang panggatong. Dito siya naghihiyaw ng karne at nasiya siyang kumain nito. Ngunit kung kumain nito, kung nakadarama siya ng init ng apoy, ay nasasabo niya ng ganito. Salamat, hindi ako giniginaw. 17. Ang natirang kahoy na ginawa niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinamba. Dumalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Tinuturing po silang mga Diyos ng mga tao noon. Dinadalanginan sila. Hanggang ngayon po sa bansang Pilipinas, ganyan din po ginagawa ng mga tao. Nakaluhod sa harap ng ribulto, kinakausap, dinadalanginan, pinupunasan ng panyo, pinupunasan ng tuwalya. Kasi nga daw nag-iimala. Ipapayag nila sa kanilang katawan, may sakit. At yung mga iba, sabi nila, bumagaling, pero yung iba, hindi naman. Ano yan? Yan po yung pandaraya ni Satanas. Daya po ng diablo yan. Unang-una sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga himayin o ribulto. Huwag nyo silang luluhuran. Huwag nyo silang sasambay. Pagkatapos sasabihin nila, ay di naman namin ginagawa yan. Hindi na ginagawa, nakikita na nga sa inyong mga buhay. Nananalangin pa nga kayo sa kanila. Di po ba? Kaya yung utos ng Diyos, binabali po nila, binabago nila. Katwiran ng katwiran. Kung makapakatwiran, nakala mo nasa tama. Ipoprosesyon mo. Ako dito po sa Tondo, pag prosesyon ng Santo Niño, ng Nazareno, makita mo may mga sumasama, may dalang alak, nagiinuman. Alak. May mga sumasayaw na malalaswa. Kulang na lang magubad. Lalo na yung mga bakla. Maharot ang kanilang mga sayaw. Pero nasa prosesyon sila. May mga babae naman.
Halos kita na yung pisngi ng langit. So, may mga nagkasama din sa prosesyon, yung mga sumasayaw ng mga lalaki na parang macho man. Alam niyo po ba yung mga parang macho man? Yung parang akala mo, tunay na lalaki, walang damit. Pinagigita yung katawan. Anong sayaw? Malalaswa. Pero nasa prosesyon sila. Chapter by chapter po ang prosesyon na yan. May kanya-kanya sila ng chapter. Lahat ng ito po ay daya ni Satanas. Lahat ng ito, walang kabuluhan. Kaya sabi ng Biblia, pagano, gawain pagano yan. Hindi gawain ng mga tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano, mananampalataya kay Jesucristo. Yung totoong mananampalataya, hindi nila gagawin yan, kaibigan. Taliwas yan sa aral ni Jesus. Ang sabi nila, yan daw ay tradisyon nila. Ang sabi naman ni Pablo, Panguli, Colosas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan, karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ang mga alituntunin ng mundong ito at mga ito'y hindi ayon kay Kristo. Oh. Hindi po sinasangayunan ng Panginoong Yesus yan. Kaya kung totoo kang Kristiyano, kaibigan, hindi ka lalaw ko dyan. Hindi mo gagawin yan. Sayang po, sayang. Yung iba dyan, matatalino, nag-aral. Pero pinamangmang sila ni Satanas. Kaya ang sabi ng Biblia, mismong Diyos, mangmang, walang nalalaman. Kaibigan, bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos, ang aking pong may sasabi, wala po tayong personal na interes o manira ng reliyon. Ang sinasabi lang natin, yun nakasulat po sa Biblia. Sana meron po kayong natutunan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister. Corvin, may sunog sa kabilang iskinita. Saan? Sa Lacson. Salamat po. Lalaksan eh. Oo, doon Sa may ngalan ng sunog Panginoong doon. Jesus. Amen. Barangay 102, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan po nila. God bless us all. Bye-bye. Pwede naman kasi may sunog.